Sa puso ng Santa Maria, Bulacan, may isang pagkain na hindi lang sikat, kundi parte na ng ating kultura, ang chicharon. Ngunit ano nga ba ang chicharon? Ang chicharon ay prinitong balat ng baboy na karaniwang malutong at masarap. At kadalasang sinasama ng suka o sausawan. Ang kasaysayan ng chicharon sa Santa Maria ay nagmula pa noong panahon ng mga Kastila. Sa paglipas ng mga taon, bawat pamilya ay bumuo ng sariling recipe at pamamaraan sa pagluluto nito, na ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Kaya ang chicharon dito ay may natatanging kwento sa likod ng bawat kagat. Isa sa mga pamilyang may natatanging bersyon ng chicharon ay ang MC Chicharon Store, isa sa kilalang chicharonan rito sa lalawigan ng Santa Maria, Bulacan. Para alamin ang storya na nagpalutong sa kanilang negosyo, tara't samahan niyo kami. Yung totoo, hindi naman chicharon talaga yung negosyo namin, yung sa manufacturing. Ang una naming negosyo, nagtitinda lang kami ng chicharon. Bumabiyahe lang kami ng chicharon, may kasamang homemade candies. Ngayon, yung supplier namin ng chicharon, hinikayat akong mag-trading ng balat. I mean, sila yung kukuha sa akin ng balat. Kaso hindi kami pinalad sa pag-trading ng balat. Nalugi kami. Sa kabila ng mga hamon na kanilang nararanasan, patuloy pa rin ang paglago at pagpapalutong ng kanilang negosyo. Halina't saksihan natin ang buong proseso ng pagluluto ng chicharon. Ang proseso natin, old methods pa tayo. Tulad yung, ito yung una naming proseso, yung pagbibilad sa araw. Yan. Kailangan yan maging golden brown para mas magandang chicharon lumabas. Yan pa yung mga sinaunang pagpaprocess natin. Tapos, yung pangalawang paggawa natin, ito. Yan, yung chopping. Yan, yan ang pagcha-chop natin is manual pa. Kuya, bakit po kayo binibilad po yung mga balat po ng baboy? Yung balat kasi ng baboy, frozen yan eh. May mga tubig pa yan. Kailangan yan ma-dehydrate ng gusto. Tsaka para medyo, sabi nga nila, pumula. Para yung kalabasan ng chicharon natin maganda. Tsaka nakakatulong din yan sa pagpapalambot ng chicharon. Putol naman po. Ano po yung tamang paraan po ng pagpuputol po ng balat? Ano yan? Depende sa variety ng produkto. Sa backpot, meron silang mga sizes na sinusunod. Like sa regular, may mga sizes sila, kanya-kanya sila ng sizes. Yung nakakapag nun, yung mga chopper. Sa pre-cooking. Ito yung balat na galing sa bilad. Yan. Tapos, ito na siya. Ang mantika na ginagamit natin dito, yung pork oil din. Yung sarili nilang katas. Galing sa backpot. Yan lang talaga yung pinaka-ideal niya na gamitin kasi mas matibay yung chicharon pagka sariling katas niya. Like doon sa mga palm oil, saglit lang ang buhay ng chicharon. Ito, tumatagal yung pag-pre-cooking nila or yung pag-pre-cooking, more or less 30 to 1 hour. Tapos meron pa yon, yung pangalawa is ito, like nito dito.
Ito naman yung pagre-recooking nila. Ayan, pagre-recook naman yan. Yan, dyan na papupulahin, patitigasin yung chicharon. Pagkatapos niyan, yan, ihahanguin na yan. Magiging ganito na siya. Ayan, oh. Halos parang mapula-pula na siya. May temperature po bang kailangan? Yung temperature nan hindi na masyado kasi hindi naman applicable na yon. Yung sa tagal na nung nagluluto ng chicharon natin, alam ni nila, tansya na nila yung init. Tapos ng pre-cooking, magiging ganito na siya, mga iha. Ayan, oh. So, kuhanan nyo, ayan, oh. Yan yung output niya. Ayan, yung produkto na yan, ready to fry na yan. Ito yung last step ng pagluluto. Yung frying. Ginagamit pang frying. Yes. Mas kailangan yung katas ng mantika natin na galing sa mga balat kasi sabi ko nga, mas matibay yung chicharon. Ayan yung output natin pag nag-frying tayo. Ano naman po yung sekreto niyo po sa pagpapasarap po ng chicharon? Meron kasing yung flavoring namin yan. Yun yung pinaka-secret recipe na yun yung nagugustuhan tsaka tinatangkilik ng customer natin. Yung secret ingredients niya. Paano po yung tamang proseso po ng paglalagay po ng pampalasa? Yung lagay ng pampalasa, halos dapat yan pantay. Ito, like nito, ganito. Ito yung pang budbud niya. Dapat lahat sila malalagyan, tapos ito yung panghalo nila. Bibiling-bilingin. Yan. Tapos saka lalagyan uli ahang. Ganun lang. Para halos pantay siya. Pagkatapos lagyan ng flavoring, ang chicharon ay inilalagay na sa mga balde para idiretso sa packaging area. Pwede nyo siyang tikman para malaman nyo kung anong lasa ng chicharon natin. Paano niyo po siguro po yung kalidad nito? Sabi ko nga sa'yo, yung kalidad kasi nasa pagpaprocess yan. Ayan, makikita mo naman, nasa kalidad man yung chicharon. Tsaka hands-on din kasi ko sa pagsusupervise. Ano po yung pinakamasayang bahagi po ng pagiging may-ari po ng chicharon? Ang pinakamasaya kasi niyan yung pag marami tayong natutulungan, saka maraming tumatangkilik din sa produkto natin. Kasi like nun, napapalabas tayo sa TV kasi dahil din sa mga customer natin na tumatangkilik. Sobrang dami sa iba't ibang lugar, dito sa Santa Maria, sa buong Bulacan, nakakarating pa ng ibang bansa, sa Bisaya, sa Bicol. Yung ganun na nararating ng chicharon natin. Balita ko po yung picture po kayo sa Giant Chicharon. Paano niyo po naisip po yung style nito? Kasi yan, yung Giant Chicharon na yan, lumalabas lang naman siya pagka fieste. Sinimulan namin siya nung mag-start kami February 2020. Bago mag-lockdown, nagsubo kami niyan hanggang sa etong year na to na nabuktan yung sa Giant Chicharon.
halos karamihan nag-trending siya sa Facebook. Kaya ngayon, naggagawa tayo niyan, pre-order sa mga customer namin. Ano po yung mga naramdaman mo po nung nakilala po yun? Siyempre, masaya kasi kahit papaano na pipicture tayo sa TV, nakikita tayo sa buong Pilipinas, sa ibang bansa. Kahit nga yung mga kaibigan ko na nasa ibang bansa, i-congratulate ka, nakakataba ng puso. Bakit po kayo sobrang sikat po ng chicharon dito sa Kasi yung Santa Maria kilala sa produkto ng chicharon yan. Kaya nga, ang Santa Maria, di ba, chicharon capital of the Philippines. Kaya siguro mas kilala, tapos nakikilala pa siya, tsaka napapatunayan nila na yung chicharon ng Santa Maria, kakaiba sa lahat ng chicharon. Masarap ang chicharon ng Santa Maria. Alam nyo bang sa sobrang kasikatan ng chicharon dito sa bayan ng Santa Maria, Bulacan, ay meron itong sariling piyesta? Ito ang tinatawag na Chicharon Festival na ginaganap taon-taon tuwing buwan ng Pebrero. Sako-sako ang iba't ibang uri ng pamputok-batok dito. Meron tayong backpat chicharon o yung chicharon na may laman lang. Meron din tayong belly o yung bilog na chicharon at taba lamang. At syempre, mayroon din back chicharon o yung hangin lang. Bago matapos ang video na ito, narito ang ilan sa mga paboritong chicharon stores na pwede niyong layuan dito sa Santa Maria, Bulacan. The Girls Special Pork Chicharon, Dolores Special Pork Chicharon, Picoy's Pork Chicharon, Jenny's Pork Chicharon. Bago matapos ang video na ito, narito ang mga malulutong at masasarap na chicharon dito lamang sa Santa Maria, Bulacan. Tara na! Mag-chicharap tayo!